Na-appreciate ko ang na-appreciate ko kay Senator ATC, Mm. yung ano niya, yung hindi niya minadali yung statements niya, i-establish muna niya na hindi sila bias by saying na, "Oh, Senator, Marcoleta, 'di ba, ano ka, parang hindi ka naman kasama sa PDP block talaga, inadapt ka." Tapos siya matagal na siyang hindi niya nakakausap si VP Inday, but nandito tayo dahil inaano natin 'to. Yun yung pinaka nag-ano Ay, sa'kin, ano yan si APC at si Inday ay nag-away yan before. Di ba tinarayan Yes. nga ni Inday before? Opo, totoo. Kaya nga naiiyak ako kasi parang, can you imagine na si Justice Midas Marquez, nakabanggaan niya ni Inday before, noong panahon ni PRRD. Pero si Justice Midas Marquez, bumoto siya dun sa sa ponente ni Leonen. Si Leonen, ano yan, LP appointee yan. Talagang yan ang pinaka-woke na judge. Pero siya nagsulat ng ponente at yung ponente niya talaga, pak! Ganon. Sabi ko, I think I think yung sinabi ni Justice Leonen, yung pinaka-ano dun alam naman natin, yung parang, kung babaklain natin yung sinabi ni Justice Leonen, ibig sabihin nun ay, ako makapagsabi mismo, si Sas walang gana sa pera, si Joey ayaw din sa pera, ako lang mahilig sa pera. Well, kung bibigyan mo naman ako Dariap, di naman kita pipigilan. Kasi yung galing direct, okay lang sa akin. Galing kayo, direct Dariap, will accept. Galing kay Dariap, basta, Dariap, I will accept it. Umamin ka, Daryl Yap, ikaw ang sumulat ng katarantaduhang speech. Senator Ivy. Pero, anong currency? Baklang-bakla. It can only come from you. It can only come from you, Daryl Yap, or from Juliana. Yung I'm so sorry. Hello, Neneng B. Hello. Good morning. Ay, andyan pala si Misa, si Maika Monsu. Diyan. Hello, Misa. Ayan. Ano pong ano niyo? Parang, teka lang. Sobrang nakakaano talaga. Kahapon, hindi ko nga siya masyadong, hindi ko nga napanood, nagulat ako na, ay, nandun pala kayong lahat. Diyos ko, nainggit ako. Sabi ko, pwede sana akong pumunta dyan. Sana kasama ako doon. Ay, Diyos ko, salamat at kompleto talaga kayo. Paksyon talaga kayo, ha? May kakamping, may ano. Sarsuela pala talaga yung pati audience doon sa Senado. Pati audience sa Senado, eh. Tapos, tawag dito. Yun, si Madam si Madam Risa talaga yung talagang siya talaga yung grandstand. Ang feeling niya talaga makakapag-grandstand siya kahapon, eh. Kasi talagang siya yung ambition niya sa 2028 talaga, no? Parang feeling talaga ni Risa siya yung imposibleng siya yung susuportahan ng mga Pinky kasi mahal nila yung Mama Lenny nila, di ba? Parang feeling ko sa 2028 si Lenny at si Bam yan, hindi naman siya. Sobrang nagkakagulo rin kasi ang Pink ngayon, eh. Parang meron ring division sa kanila, di ba nga nagmamakaawa si Javad na, uy, dapat united front tayo, ganyan. Ayun, kasi meron na nga rin sila mga faction doon. Ayun. Kaya nga talaga namang kaya si Risa talagang tawag dito, nagpupumili talaga siya na gusto niya talagang debatihin si Marcoleta. Okay lang. Okay lang naman kung kaya niya. Oo, wala namang problema kung kaya niya. Ang problema, hindi naman niya kaya si Marcoleta. Kaya nga, hindi naman, nakita na natin yan si Marcoleta, eh. Nanindigan nga yan sa gitna ng mga buhaya, tapos pinagtulong-tulungan, tapos siya lang. Kaya natawa na lang ako nung nakita ko si Marcoleta, tapos si Risa, sabi ko, ay patay daw. Wala to si Risa. Meron ka bang parang remarkable na part ng hearing na nag-stand out sa'yo, Neneng B? Si Senator Amy, grabe. Lait ko. Grabe yung taon niya, no? Kumbaga yung sa loobin natin. Sabi niya. Actually. Natuwa ako kasi Senator Amy, tuwa ako. Grabe.
Siya yung real talk kasi yun sa kanya na parang alam naman natin, huwag na tayo maggagawa dito. Alam nating lahat na kaya tayo nandito dahil gusto ninyo na mawala si Inday Sara sa 2028 dahil may ambisyon yan si Saka si Senator Alan Peter Cayetano, yung sinabi niya, talunin niyo kung gusto niyo talunin niyo. Yun lang naman kasi talaga. May recognition na kasi talaga na para talaga sa 2028 mga pinagagagawa niyo. Ay, Islam ng SE yung claim niya, di siya magpo-post to correct herself. True. Natuwa ako ni Joey kasi nakita ko kay nakita ko sa post ni Attorney Rowena Guanzon na ano naman pala, madaling lang naman pala anuhin si Tambi kung gugustuhin talaga ng mga congressman no. Madali lang naman pala siyang anuhin, mawala lang yung suporta sa kanya, 'di ba? Meron lang ko kontra sa kanya doon sa post ni Attorney Rowena Guanzon para pala mapatalsik si Martin. Yun nga lang, siya marami siyang ilang beses nyo nang tinanong sa akin yan, paano matatanggal si Tambi? Di mawala yung suporta sa kanya. Magkaroon ng botohan ng bagong speaker. That's the only way. Diba? Nakalimutan ko na yun. Nabasa ko lang kanina kay Attorney Rowena Guanzon. Kaya sabi ko, ang dali-dali lang naman pala talaga eh. Nga lang, kapit talaga sa pera. Ayun. Well, yun nga. How yung budget. No. Ayun. Yun lang yung pinakaano ko dun, ma'am. Basta si Senator Amy talaga, tuwan-tuwa ako. Mamatay ako nakatawa eh. Sabi ni Hejud, okay, sige, thank you Neneng B. Sabi ni Hejud, wala bang konsekwensya pag sinungaling ni Risa? Di ba siya pwede ireklamo sa Ethics Committee? Dapat nga meron eh. Kaso nga lang, yung Ethics Committee naman kasi sa Senate, at saka even sa sa Congress, parang wala naman kasi talaga silang wala naman talaga silang na-discipline ng bonggang-bongga except kay Teves. 'Di ba? Wala mo sila na ng bonggang-bongga except kay Teves eh. So, hindi ako positive na meron silang gagawin dyan. Ayun. Anyway, hello, Paytots. Hello, Paytots. Hello. Narinig po ako. Hello, Paytots. Walang sound. Ayan. Narinig niya pa ako. Oo, okay na. Okay. Ayun. Ayan. Ang namin sasabihin pa, kalimutan ko. Anyway, ayun. Yung hearing na yun, talagang pinakita lang ni Senator Marcoleta na sulit yung boto ng mga tao sa kanya. And I'm just dumbfounded dun sa mga banat nila Risa, ni Tito Soto, lalo na si Kiko Pangilinan. Parang mga mema na parang may mga mema na lang sila, may mailaban lang yung gusto nila. Parang lang, ang hirap ng paniwalaan na hindi nila maintindihan na unconstitutional na kaya siya na-void. Tapos, ano ba sabihin ko? Kalimutan na sabihin ko. Ito meron palang statement si Ascuna. Ascuna rebuts. Teka, maganda to, basahin natin. Ito. Ascuna rebuts Escudero, 2003 Davide case, not the same as Sara Duterte. Retired pushback against Senate President. What happened during the attempted impeachment of which Escudero cited as President following High Court's directive? Such that the Supreme Court issued a TRO on the case of Davide. What we did was to issue a resolution calling on all parties to maintain the status quo. It was an appeal. It was not an order. Ascuna, who was on the Supreme Court at that time, said the justices deliberately avoided issuing a formal injunction against the House of Representatives to prevent a full-blown constitutional crisis. We did not want to issue a TRO against the House. We merely appealed to all parties, including the House, to maintain the status quo. Sabi ni Escuna. Well, will it change the argument that yung appeal ninyo pinakinggan ng Senate at that time? Di ba parang gano'n naman yung thrust ng argument ni Chis Escudero na naglabas ng something yung Supreme Court pagkatapos they
they listen to it. Hindi ba ganon? Parang gano'n nga ako. Sabi ni Iseraf, question lang Miss Joey, since yung impeachment na file ng Duterte Youth was not even referred to the Congress and claims that it was received, so it's not counted as a verified complaint. Hindi, kasi hindi naman siya wala yun. Wala, piece of paper lang yun. Scrap of paper lang yun. Wala action eh. No. Pero Miss Joey, pwede din nilang gawin yun, yung hindi nila tanggapin. Di ba dapat in-entertain dapat nila? Dapat, in-entertain. Dapat hindi nire-refuse eh. Kasi ni-refuse ni Reginald Velasco. Ayun. Dapat nga hindi eh. I-declare na lang nila dapat na, pa-refer nila sa Justice Committee, tapos ipa-declare nila na, not sufficient in form and in substance. Sila rin naman yun. Pwede naman nilang hindi na di ba? Hindi nila ituloy. Ang nangyayari kasi ngayon, Miss Joey, masyado nang tinitake things literally ng basta yung mga conversation with regards to politics, parang hindi na nila inaano yung konsepto or yung idea ng statement. Parang pinipiloso. Ang dating parang pinipiloso pa na lang nila. Pinipiloso pa na lang. Oo, parang kumbaga, andun yung context, yung purpose ng statement, pero makikipag-argue ka just because of one point na nagkamali. Hindi mo na kina-consider yung tabuan ng statement. Parang ganun madalas yung nangyayari ngayon, lalo na yung sa mga opposition. Yun. Sabi ni Miss Joey, iba explanation ni Alvin sa bagong update ng ICC. Anong explanation niya? Pero hindi naman ganun ka-complicated yung request na yun. So basically, pinapa-disqualify ni Kaufman si Karim Khan kasi nga may sexual assault case siya. So, paano magiging iba yung hindi naman siya ganun ka-complicated. Tsaka hindi naman siya vital sa ngayon. Ayun. So anyway, ayan. Supreme Court. Ayan. Hi, Ate Che. Hello. Pwede naman ang Apple, di pa din move on si Reese. Parang hindi ako masyadong parang dun sa kay Risa na nagkamali siya sa citation. Pansin yung si Risa, pag nagkakamali siya, talagang siya yung aligaga na depensahan yung sarili niya. Hindi talaga siya titigil. Sabi dito ni Jing, claims that Chief Prosecutor Karim Khan previously represented victims of the alleged drug war killings in the Philippines while working as a private lawyer, and he failed to disclose this prior involvement when he assumed office. Ayan, o siguro baka yung sa mga sumunod na items nakalagay. Kasi yung one lang yung binasa ko eh. Ayun o. Hindi, ayun naman, sinabi naman na failed to disclose grievous conflict of interest and must now immediately and without delay be disqualified from any further role in the case of Mr. Rodrigo Duterte. Ayun. So, yun naman, nakalagay naman doon sa page 1 na merong na sa paragraph 1 na meron talaga siyang mga grievous conflict of interest. Ayan, failed to disclose a grievous conflict of interest. So siguro yun yung yung conflict of interest na yun. Baka yun yung tinutukoy nyo. Ayun, pero ibig ko sabihin parang hindi naman siya parang okay naman siya, parang yeah, it's for your information. Ayun, ganon. It's for our information na ganon yung situation. Pero kinda expected na nga rin kasi dahil nga 'di ba meron nga siyang sexual assault issue. Ayan. He stands as a lawyer for the victims back in 2021 and he failed to disclose it before he assumed the office as chief prosecutor. Okay. Ayan. Anyway, ayun. Anything else, Paytots, na gusto mong meron ka bang part nung hearing kahapon na tingin mo na parang something that really, parang, that you really paid attention to, ganyan? Si Lito Lapid? Hindi, joke lang po. Yung short but sweet comment ni Lito Lapid. Hindi po. Yung,
si Senator Alan, talagang ano siya, I guess consistent siya, doon lang talaga siya sa tama. I mean, gusto ko yung mga statement na, I mean, doon pa lang sa unang, nila, as nung mag-convince sila as impeachment court. Siya rin yung nag-back up kay Senator Bato, di ba? Tapos yun, and then, ngayon na naman, ayan na naman siya, and, I mean, siya rin yung, meron siyang di ba, meron siyang interview with Boy Abunda. Interview nga ba yun? Hindi ko pa nga napanood yun ng buo eh. Oo, apart lang din niya napanood. And then, Miss Joey, meron pala akong napanood niyo na po ba yung kay CJ Hero? Yung sa Peanut. Yung? Meron siyang video, 1 hour long video about CBP, NPA. CBP, NPA, oo. Napanood niyo na yun? What about it? Wala lang. Na lang siya, kasi wala naman ako idea. Parang part of her statements, yun lang, tanong ko, dapat mong paniwalaan yung sinasabi niya. I mean, eye-opener kasi yung ibang sinabi niya, pero, I don't know. Ayun lang, ganyan lang siya. Anyway, ayan. O sige. Tagli-patrons, punta na tayo kay Cassie, ha? Sige po. Baba na rin po ako. May dyan. Kaya sasabihin Okay. Good evening po. Good night po. Nanonood na naman ako. Bye. Okay, sige. Thank you. Ayan. Hello, Cassie. Good morning, Miss Joey. Good morning. Ay, aabot ako sa live mo. Ay, nandito pala si Miss Sas. Hi, Miss Sas. Anyway, Miss Joey, alam mo ba, di ba nung depressed ka na parang wala nang ang Pilipinas, alam mo, after nitong hearing na to or yung debate nila yesterday, yung yung hope ko, nagkaroon ako ng shocks. Medyo kinabahan lang ako doon sa part na na parang ang daming feeling ko against, pero alam mo yung statement nila, nag-vote pa rin sila sa yes, parang yung isang Tulfo na binoto, yes ako, pero gusto ko pa rin na managot, ganyan. But anyway, ayun, ang question mo, Miss Joey, kung ano yung di ba, yung parang nag-strike dun sa debate. Na-recall ko po, buti nandito si Mrs. Na-recall ko yung meron kasing video si Mrs. before na na-compliment or na-affirm ng mga statements ni Senator APC kahapon. Yung wala naman siyang army, 'di ba? Parang sabi kasi ni Mrs. dati sa video niya na yung kung tatanggalan nila si VP ng posisyon ng agency, ng kung ano man, parang sa advantage niya kasi wala silang maibabato. Ito na nga nangyayari, Miss Joey, 'di ba? Hindi nila mahahanapan ng butas. At alam mo kung ano yung pinaka parang nag-goosebumps ako. Parang ang fresh lang ni VP. Tapos iniisip ko, na-anticipate kaya ni VP to? Siya kaya may pakana nitong lahat? Kasi kung siya, parang 'di ba si PRRD lagi niya sinasabi na alpha si VP, and all throughout this shenanigans, kung ano-ano, parang feeling ko na-affirm yun. So, talagang kung halimbawang si VP nga kumbaga kung alam ni VP na eto yung mga posibleng mangyari, ang niya, talagang queen. Di ba po? Ang pinaka nabwisit lang ako na bukod dun sa maganda yun, isa pa pala kudos to Senator Lapid. In no judgment, pero na-appreciate ko siya na nakikinig siya at nung tinanong siya, sumagot lang siya talaga ng kung ano yung kailangan. Kung ano yung kailangan. Kasi hindi ko naman po inaano kung ano ang kapasidad niya, pero kung halimbawa, parang feeling ko mas maiging manahimik ka na lang kung ang sasabihin mo is pampaano lang, 'di ba? Yun, napaka-direct nung sinabi niya. Pero bisit na bisit ako talaga kay Bisit na bisit ako kay Kiko pa rin. Kay Kiko ako nabisit kahapon, hindi kay Risa Hontiveros. Parang ano ba to? Nabuhay na naman to sa Senado. Wala na to eh. Actually, si Kiko, ilang beses siya nahuli na hindi siya nakikinig. Totoo, Miss Joey. Kasi meron siyang eksena na na parang patapos na, tapos lahat, nag-vote na. Tapos parang sabi niya, question, bakit parang sinasabi niya si Bam Aquino hindi raw nakapagsalita, hindi raw nakapag-explain ng boto, ganyan. Parang, nung tinawag ka, hindi ka lumapit, so hindi ka na nakapag-explain ng boto mo. Ganyan, tapos parang, is this the regular protocol na kapag boboto? Hindi ba dati, after bumoto, ibibigay muna yung boto, saka mag-e-explain, ganyan. Tapos, in-explain ni Cheese na,
Hindi kaya nga ganito yung naging format natin kasi nag-move si Subiri. Na pag nagboto ka, i-explain mo. Ganon. Diba? Hindi sila, all throughout pag ano kasi ng camera, Miss Jo, hindi sila nakikinig. Kahit si Riza, hindi nakikinig. Hindi po talaga. So, anyway, ayun po. Kung ano to, kung basta na ano ko kay VP na parang ano, ang last na lang po, na-appreciate ko kay Senator ATC, yung ano niya, yung hindi niya minadali yung statements niya, i-establish muna niya na hindi sila bias by saying na, Senator Marcoleta, 'di ba, ano ka, parang hindi ka naman kasama sa PDP block talaga, inadapt ka. Tapos siya, matagal na siyang hindi niya nakakausap si VP Inday, but nandito tayo dahil inaano natin 'to. Yun yung pinaka nag-ano sa akin, ano yan si APC at si Inday ay nag-away yan before. Di ba tinarayan niya ni Inday before? Opo, totoo. Kaya naiiyak ako kasi parang, can you imagine na si Justice Midas Marquez, nakabanggaan niya ni Inday before, nung panahon ni PRRD. Pero si Justice Midas Marquez, bumoto siya dun sa sa ponente ni Leonen. Si Leonen, ano yan, LP appointee yan. Talagang yan ang pinaka-woke na judge. Pero siya nagsulat ng ponente at yung ponente niya talaga, pak! Ganon. Sabi ko, I think yung sinabi ni Justice Leonen yung pinaka-ano dun Alam naman natin, yung parang kung babaklain natin yung sinabi ni Justice Leonen, ibig sabihin nun ay, ako makapagsabi mismo, si Sas walang gana sa pera, si Joey ayaw din sa pera, ako lang mahilig sa pera. Well, kung bibigyan mo naman ako Daryap, di naman kita pipigilan. Kung sa'yo galing direct, okay lang sa galing kayo, direct Daryap, will accept. Galing kay Daryap, basta Daryap, I will accept it. Umamin ka, Daryap, ikaw ang sumulat ng katarantaduhan speech. Senator Ivy. Pero, anong currency? Baklang-bakla. It can only come from you. It can only come from you, Daryl Yap, or from Juliana. Yung I'm bonding. so sorry. Totoo po. Totoo, yun. Pero ako din po, Mrs. talagang nag-comment nga ako, Miss Joey, dun sa isang post mo. Sabi ko, nung pinapakinggan ko si Senator APC, and right now, na-emotional ako. Kahapon, naiiyak ako talaga. Na parang, oh my God, parang, alam mo yung kasi may mga nag-comment to na, hindi ko na kasi makita yung old video ni PRRD kung bakit sinabi niya kung bakit si Senator Alan yung gusto niyang maka-team up as VP. So, ayun, kasi yung understanding ni Senator Alan sa batas at yung paraan niya ng pagpapaliwanag kung paano niya i-analyze. First time ko po kasing, well, dati na po, pero kahapon ko na lang ulit siya napanood dati sa extrajudicial. Actually, sa totoo lang, yung hearing kahapon, mas excited ako mapanood si APC kesa kay... Kasi expected mo na si Marcoleta is going to do mag-defend. Yes, ganon. Pero mas excited ako kay APC kasi na-appreciate ko talaga siya doon sa hearing ni Sen Aimee. Aimee din, kasi opo. Dinaw niya talaga maglatag. Exactly. Sobrang dinaw maglatag. That even a normal non-lawyer audience can understand. Yes. Pati yung pag-call out niya po. Si Marcoleta kasi parang medyo intimidating pa kasi 'di ba parang masyadong lawyerly, ganyan. Pero si APC talagang ina-explain niya talaga na maiintindihan ng mga maintindihan ng mga layman. There was never an us. Tawa ako dun, but anyway, yun po yung kinall out niya yung isa na college graduate ka. No, I'm not hindi not to offend you kasi pero mamoto. Opo. Ay, naalala ko na last na Miss Joey. Tsaka si Pia Cayetano. Yung in-explain niya yung Latin. Ano ba nga yung Miss Joey? Hindi ko kasi ma-pronounce ng maayos eh. Yung Latin term nila ng impeachment ni VP. Ano ba yun? Yung ibig sabihin umpisa pa lang void na to. Void ab initio. Yes, nung in-explain niya, tapos paulit-ulit na pong sinabi ni Senator Pia na, I'm trying to grasp everything as a lawyer and at the same time as a senator. Grabe yung contrast ni grabe yung contrast ni Pia Cayetano at saka ni Risa Ontiveros. No? Yes. Si Pia Cayetano talagang parang ang simple, tapos talagang she's raising, talagang really valid points, ganyan. Tapos
yung itsura ni Pia, ang simple-simple lang niya, parang kagagaling lang mag-grocery. Naka-cardigan lang siya, naka-ano lang siya, ganyan. Pagkatapos to si Risa talagang parang pasyon na pasyon, talagang yung buong bote yata ng spray net parang ginamit niya sa buhok niya. Parang, para sa buhok niya nung Octo 6. Pero, ayun, wala. Diba, yun po, yung kay Senator Pia Cayetano, yung sinabi niya na kasi kaya ko po na-appreciate yung paulit-ulit niyang pagsasabi ng ganun. Kasi, nare-remind ako, and sana, hindi man makaramdam ng hiya yung mga nagmamarunong dun sa Senate na somehow, para sa akin, Miss Joey, sa level ko, nakakainsultong pagmukain akong tanga ng yung gano'n. Pagmumukain mo akong tanga, siguraduhin mong hindi ko malalamang pinagmumukha mo akong tanga. So, yun po, yun yung mga nag-strike sa akin kahapon, and ang take away ko doon is yung heart ko na hopeful. Na-remind ako nung mga video ni Miss Sas before, and nagma-materialize, and let's just hope and pray and continue na magtuloy-tuloy ito. Yun, sa 2028. Yun lang po. Oo. Ayan, sabi ni, I just wanted to respectfully share my thoughts, especially after the recently concluded Senate hearing yesterday regarding the archiving of the impeachment complaint against VP Sara. Maraming salamat sa mga galang-galang na senador, Honorable Marcoleta, Cayetano, Marcos at Escudero for their strong stand in upholding due process and fairness. Your wisdom and discernment in calling out the inconsistencies and premature, ayan, hindi nakasya dun sa Ayan. Anyway, so yun. May dagdag ka pa, Cassie? Wala na, Miss Joey, pero makikinig lang ako. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you, Miss Sas. Bye-bye po. Maraming salamat. Thank you, Cassie. Pero yun lang ang sinasabi ko nga, di ba? We're watching the unfolding of Inday. Ako kasi, for me, dapat yung pagdaanan to eh. Kasi walang experience Inday sa national, and aminin na natin lahat na si Inday ay anak ng politician, anak ng mayor, hindi naman siya nakaranas ng hirap hindi siya nakaranas ng opposition, ng pushback. Hindi siya nakaranas ng pushback, parang everything was handed down to her. Pareho nga sila ni BBM. Alam mo yun? Nakaranas siya ng pushback. Yun nga lang kasi, kumbaga, parang hindi challenging kasi nga syempre dahil because of the political capital handed down by the father, yung mga ganyan. Si BBM nakaranas ng pushback kasi si BBM nakaranas ng pushback dahil napatanggal kayo sa Malacanang, may revolution against you. Pero dito natin makikita talaga yung difference ng tao on how suffering actually molds you. Kay BBM, he was given a chance by life to be molded by suffering. Kaso parang hindi siya nakagraduate. Alam niyo yung mga ganong tao na tangina, di ba dapat pag nakaranas ka ng suffering sa buhay mo, talagang bumonggang-bongga, super bongga ka na. Alam mo yun, you should have been transformed into something like a lotus flower, ganyan, lotus flower. Pero ito kay BP Inday, we will wait and see. Sana BP Inday will not waste this suffering. You know? She shouldn't waste this suffering. Na pag dumating ang panahon, well, di ba sabi nga nila, no? Someday, this suffering will be helpful to you. Ngayon, sana itong nangyari sa kanyang ito, gamitin niyang sa tama ito pagdating ng panahon. Hindi katulad nitong si Kuya na akala natin na siya ay hinubog na ng panahon at ang paghihirap. Puta ka! Totoo. Pinagdaanan ng pamilya mo. Sa pinagdaanan ng pamilya mo, ito, hindi ka naging lotus flower. Naging naging coca plant. Stuck doon. Si Amy lang ang nakita kong hinubog ng panahon. Ay, true po. True po yun. Parang kasi kapag nagpunta ka sa Ilocos, sa nila, yung mga mga eme nila doon, kahit po yung mga simpleng nagtitinda ng ice cream, pag tinanong mo, si Manang Ime ang ganun po sila. Ang kilala. Yes, yun po. Pero hindi lang sinabi rin ni Sas na pero meron akong isang interview na napanood na ini-interview ni Sas si VP Inday. Hindi pa siya vice president. Tinanong siya kung ano yung humbling moment o yung isa sa political career niya na
kung saan meron siyang great learning. At sinagot sa kanya ni Sas, ni Sarah, yung nanuntok siya. Opo, na sheriff. Napanood ko yun. So, di ba sobrang nahiya? Hindi ko alam kung ano, not exactly. Yeah. Pinay sa Sweden. Natutunan siya. I remember na sinabi niya na parang pag naaalala raw niya yun, parang nakikringihan siya sa ginawa. Yan, nakikringihan siya kasi nga, meron siyang lesson na doon, na natutunan. Pero, syempre, yun din yung, ang tingin ko din, katulad nga din sinabi ni Sas, na hindi, si Vice President, si Sarah, parang minumolda siya, hinahanda na siya to a greater role. So, kailangan niya pagdaanan to lahat. Alam mo yung I think so too. I think so. Kasi parang she rose from the ashes, sabi nga ni Sas, nakita ko yun na. Pagkatapos ng impeachment na to, lahat ng binato sa kanya, lahat ng yung tatay niya pinadala pa dito sa Europe. So, talagang kailangan talaga maging matatag na siya. Matatag at maging magkakaroon siya ng yung spirit na talagang very strong. So I'm looking forward to see actually Sarah. Spirit ng very strong, but wisdom. That is wisdom. Correct. That is the fruit of suffering, wisdom. Wisdom. Alam mo yun? Correct. Kasi can you imagine kung si Sarah naging presidente siya kagad after ng tatay niya. So parang hilaw. Yes, opo. Pero ngayon si Sarah, diamond na si bakla. Ay, talaga naman. Inikilabutan na sa statement mo. Binaboy na siya ng all the forces, all the powerful forces in the Philippines. And of course, hindi natin maiwasan na kasama din dyan ng Amerika sa gusto mong pabagsak sa mga Duterte. Yes. Ngayon si Sarah, kaya nga unfolding na siya. Ganyan. Para siyang lotus flower. Para siyang Phoenix. Si bakla. Correct. At saka in fairness, talagang siya ngayon, kahit na hinaharas na siya ng mga iba't ibang klase ng mga forces, ang fresh niya. Opo. Fresh pa rin. At moisture pa rin siya. Miss Pinay, ito yung fresh na organica. Kasi tumatakbo siya, pinagpapawisan, namumula siya. Siya moist. Sabi nga ni Mrs., di ba? Siya fresh. Moist Opo, hindi siya yung tuyot, hindi siya yung kasi ang dami niya po tumatakbo siya dun sa mga pinupuntahan niya ng mga nag-speak siya, pawisan siya. Hindi naman glamour yung suot niya, naka-sneakers siya, naka-t-shirt siya and all that. Kaya nga yung sa lahat ng to, isa lang din yung pinapanalangin ko na wag bumitaw si VP Kasi pwedeng hindi nga siya yung inaano natin na hindi siya babaliktad or yung wag sayangin in a sense na ipagpatuloy mo na nandito ka na wag mo kaming bitawan kasi ikaw babaliktad yung parang sa ikaw naman kasi, di ba? Pero tapos na tayo sa pero yung kaninang yung ginawang analogy ni Sasha ni Joe, si BBM at saka si Sarah, pareho sila. Yung tatay niya, pareho may tatay na ang figure very strong, very strict. May mga political experience, very, kumbaga lengthy, magaling sa politika. Tapos yung anak nila, babae siya lalaki, nagsama sila for this, for this election. Pero bakit kaya si BBM, hindi siya, very weak pa din siya. Tapos parang, kahit na sabihin natin matalino, actually, ang tingin ko matalino naman to si BBM pero... Yun ang budol, Pinay. Yung matalino siya, yun yung budol. Hindi po ba talaga, Miss Joey? Kasi ang iniisip ko naman, baka kaya ganyan lang si BBM kasi baka maraming mga bagahe, na baka nakiklip yung wings niya, kaya hindi niya lang ma-execute ng tama yung alam niyang, yun naman yung tingin ko. Kasi parang nung election, wala naman akong nakitang, impress ako, kahit yung kay Boy Abunda na interview, yung marami siyang bagahe ngayon kasi maraming kalokohan. Ayun. So, kailangan makipag-compromise ka sa maraming kailangan makipag-compromise sa maraming Kasi kung kaya nga ito si Inday, bongga to. Kasi wala siyang kompromiso. Yes, wala siyang kompromiso. Inout kasi doon ako believe kay PRRD, inout niya lahat talaga. Ultimo yung kaliit-liitang pang-chichiks ni PRRD dati. Talagang inout niya na parang, wala na kayong maibabato. Unlike dito na, kasi nung election, parang feeling ko na picture si BBM na, ng panahon. Landay ng panahon at pagsubok. Hindi, ganun talaga Miss Joey na yung tingin ko na, napagtibay na
na to ng panahon, nagtanda na to, ganyan. Hindi lang to nagkaedad, nagtanda na to, ganun. Tapos biglang, pero yun nga, ang sa kanilang dalawa, totoo po yung Sayang naman, oo. Yes. Sayang yung mga, parang pagkakataon na sana ng mga Marcoses na, yung bang balik nila yung reputation na okay na sana, pero hindi pa rin pala. Ano ba yun? Pero in fairness, si Aimee, nung una kasi, nung bata-bata pa ako, siguro mas matanda ako kay Sas, no? Pero nung yung mga yung sa mga kabataang barangay, siya yung mga nandoon eh. So noon pa lang, Aimee yung Aimee yung meron Aimee. Yung politics ni Aimee, merong pinaghuhugutan na advokasya talaga. Yung meron talaga siyang siya magaling siya magsalita. Alam niya yung kilitino mga tao. Baklang-bakla talaga si Aimee. Alam niya yung anong sasabihin niya. Going back to dun sa parang hindi na tayo masyadong mawala. Siya yung malas lang ni Aimee. Malas lang talaga ni Aimee dahil ang laki ng bagahe ng pamilya niya. Yep. Oo. Gusto ko si Aimee nung sa Senate. Nung sinabi niyang humihiyaw ng dambuhalang sanggol. Alam mo yung habang nagsasalita siya, ini-imagine ko yung dambuhalang sanggol na yan. Because of that, naghintay ako ng retaliation do sa speech ni Aimee. Kasi syempre, I'm pretty sure hindi pa lalampasin ni Tambi yan na ginanon-ganon sa Aimee, ganyan. O di nagsalita si Asidre. Nagsalita yung mga tuta niya. Diba? Tapos yung bonjing, sabi niyo, bonjing na pinapakain. So, I mean, talagang tawang-tawa ko. Actually, yung speech ni Aimee, sandali lang eh. Pero malaman. Pero ang laman-laman ng speech niya, talagang dumiretso siya talaga sa yung problema bakit nagkaroon ng impeachment. Problema nating lahat. Siya talaga yun. Yung impeachment. Opo. So, yun ang nagustuhan ko. Tapos syempre yung kay Cheese, yung record ko, 23 minutes and 30 seconds magmula nung nag-start siya magsalita. Inulit-ulit ko yun. Tapos iniisip ko kasi medyo yung unang part medyo maraming mga words na hindi ko siya naintindihan. Oo. Tapos pero may kinote lang siya pala. Tapos after nun yun na yung half na nung kanyang speech, doon na siya tumira. Tumira niya rin yung mga luminaries daw. Alam mo yon? Na binalikan niya yun, nag-backfire yun sa mga nagsasabi na ito dapat, pero alam mo yon, meron silang bias. So, yun yung sinabi ni Ascuna raw na wala naman daw TRO noon. Kasi parang doon sa speech ni part daw siya noong impeachment complaint na kung saan nag-issue ng TRO yung Senate, yung Supreme Court. Sabi na Ascuna, hindi naman kami nag-issue ng noon. Nag-issue lang kami ng plea, parang pakiusap lang in order to avert a constitutional crisis. Ayan. But anyway, be that as it may, ano ba nangyari? Nirespeto ba ng Congress o hindi? Correct me if I'm wrong, the way I remember it is that nirespeto ng Senate yung plea ng Supreme Court. Parang ganun yung message niya, di ba? Ganun yung message ni So parang sa akin naman, syempre mga abogado to, pagka mga abogado kasi they really want the precise term, yung kumbaga parang talaga very everything has yung obsessive sila talaga pagdating dun sa what were exactly the action, ganon. Pero whether it is a plea from the Supreme Court or it is an actual order from the Supreme Court, it doesn't change the fact that the Senate then listened. Nakinig pa rin sila doon sa sinabi ng Supreme Court. Yun naman yung issue ngayon eh. Ang sinasabi ng mga senador ngayon, the Supreme Court already said that it is immediately executory na the complaint is not valid because it violated the 1-year bar rule and it violated some provisions in due process. So, ngayon, the Senate, what the Senate wanted to do, at least 9 of them, is to listen to that na, yan, ang tawag dito, walang valid na impeachment complaint, so there's nothing to do. Ganon. Yun lang rin naman yung sinasabi nung 19th, ngayon. And, ang problem, dahil nga, yun yung mahirap kapag kunwari mga former justices at saka mga lawyers yung pag-aaway-away mo sa mga ganito. Technicalin ka, gano'n, di ba? Technicalin ka. For example, yung ganyan, yung sagot ni Justice Ascuna kay Jesus Cordero na, hindi man TRO yun, plea lang yun. Okay, regardless, plea, TRO, decision, resolution, or whatsoever, did the Senate listen to your plea?
Diba? If the answer is in the affirmative, yun yung point. It doesn't change whether it is a TRO, it is ganyan. It doesn't change yung required na respeto noong Senate as another entity as an entity na magtatry ng impeachment case. It doesn't change the fact that they accommodated the Supreme Court. Yun lang rin naman yung ginagawa ng mga senador ngayon. They want to accommodate the Supreme Court by following their decision. Ayun. Pero meron akong question. Ano magiging difference? Kasi ang gusto talaga ni Marcoleta, ma-dismiss siya, di ba? So, ang nangyari, in-archive siya. So, paano kung halimbawang na-dismiss siya? Anong difference nun dun sa ano mangyayari? Anong difference? Sa archive po? Pag dinismiss na siya, talagang wala na, ganun. Wala na. Pag dinismiss talagang wala ng zero chance. Zero chance na mare-revive siya. Pag dinismiss siya, zero chance na mare-revive siya. Yung impeachment. We're just talking about the impeachment complaint nung February 5. Yeah. Okay, oo. We're just talking about that impeachment complaint. So pag dismissal yan, kunwari, di ba yung unang motion ni Marcoleta is, sige, dismiss na natin to kasi sinasabi ng Supreme Court, immediately executory, no impeachment complaint. So let's just remove this, let's just dismiss this complaint altogether because there is no complaint to begin with. Parang ganun yung, So pagka ginawa mo kasing dismissal yan, ibig sabihin, talagang nag-rule ka na, close na to. Talagang, yan na yan. Kumbaga, wala nang balikan, wala nang lingunan. Ganon. So, there is zero chance for the February 5 impeachment to be revived. Pagka dinismiss nila yon. Kapag pagka yun yung nila. But I think rather than being confined dun sa wordings ni Senator Marcoleta, kasi klaro at while yun yung original na motion, ang sinasabi rin naman ni Kong Marcoleta, amenable naman kasi siya to begin with, whatever the language that they want. Importante is that merong order ang Supreme Court, tumalima tayo. Correct. Yun lang naman yung gusto dyan. Ngayon, yung pag-archive kasi, yun yung parang pinaka point of agreement, yun yung point of agreement nung 19 at saka nung minority. Kasi di ba yung minority, parang ang sabi ng minority, na while it is improbable that the Supreme Court is going to change their mind, it is not impossible. So they are holding on to that very, very remote possibility. Sobrang liit noon, Kaya nga sabi ko, gaano ba ka-imposible kunwari in-archive? Gaano ka posible na bubuksan mo yung padlock at kukunin mo yung impeachment complaint do sa loob ng baul? You must be able to pull off a Lazarus moment. Ibig sabihin yung patay na binuhay. Ganun siyang moment. So ibig sabihin, kailangan mo ng Jesus Christ moment dyan. Diba? Kailangan ng Jesus Christ moment dyan. So yung Jesus Christ moment doon sa impeachment complaint ni Inday would be all the justices would reverse their decision. Diba? Or at least majority, diba? Flip sila sa decision nila na, sige, buhayin natin yan. Ganun. I think ang isa pang interesting na maganda ring talakayin, Pinay and Sweden, yung table, kasi dalawa yung motion eh. Dalawa yung motion. Yung first na motion is to decide whether or not they will put to table yung motion ni Marcoleta. So ngayon, so ang boto doon parang gusto ba ng mga senador na iput to table yung motion ni Marcoleta mo hindi ganyan. So ngayon parang maraming nagsasabi ano ba yung put to table na bakit yun muna yung ni-resolve? Kasi kumbaga parang ang point nun is 'di ba kunwari today, sa bahay ninyo, 5 kayo magkakapatid na nasa loob ng bahay. Lahat kayo nasa bahay, walang aalis ng bahay. Sa bahay ninyo, meron kayong nakaschedule na errand. Maglalaba, magluluto, magpaplansya, maglilinis ng bahay, mag-scrub ng pader, ganyan-ganyan. So ngayon, pagka pinut to table mo yung isang gawain, let's say maglaba, okay? Pag sinabi mo, itong paglalaba, muna to, bukas ko na lang to gagawin. Ganon. Bukas ko na lang to gagawin. So, ang gusto kasing mangyari ng minority is that wag na nating pag-usapan. Ano ba yung term nila? Put off
the table? Yun ba yung term nila Put to doon na? table po. Put to table, yung pag-uusapan nila for this day. Ang gusto yata nila is parang wag pag-usapan. So ngayon, yung first na motion basically is whether or not tatalakayin yung motion ni Marcoleta, which is yun nga yung dismiss, archive or whatever, or yung maglagay ng closure dun sa ano. Yung gusto nila Tito Sotto na hindi, dapat wag na natin pag-usapan yan. Or wag natin pag-usapan ngayon. Pag-usapan na lang natin yan some other time. Kasi yata inaantay nila yung sa motion, parang yung Supreme Court, meron pa nagsabit ng MR eh. So, pwede antayin muna natin sila. Wag pag-usapan. Wag muna natin, correct, oo. Maglabas ng resolution yung Supreme Court. Kasi ang diferensya nun, ang practical effect nun, kapag nanalo si Tito Sotto dun sa motion niya, ang mangyayari nun sa buhay yung impeachment. Hindi mo i-archive. Ang mangyayari nun, anytime, any moment, yung minority can just discuss. Yes, pwede ba pag-usapan na natin tong sa impeachment? Pwede bang mag-ano talaga ganon? So, sa time nila. Anytime pwede. Kaya nga yung parang yung gawaing bahay. Hindi mo lang pag-uusapan ngayon, pero pwede mong gawin sa Lunes, sa Martes, sa Miyerkules. So, anytime, pwede mo siyang i-open na, hindi, maglalaban na ako. Maglalaban na tayo, ganyan. Parang Miss Joey, parang mga last minute na nila yun eh. Diba? Kasi parang tingin ko, nakukutuban nila na, mukhang hindi maaano to. Kasi parang hindi po naghahanap na lang ng pwedeng na ma-hold, diba? Kaya ang goal lang naman ng mga yan, alam nila, dehado sila sa conviction ni Inday. Hindi na yan ang habol ng mga yan. Ang habol nila mag-trial. Kaya tingnan mo, kapit na kapit si Risa sa robe, diba? Opo. Yung may papanumpa na kaagad. Tsaka yung gusto nila parang i-remind yung everyone na, hindi, ang tawag dito, etong issue na to, dapat pag-usapan natin to nang nag-convene ng impeachment court kasi impeachment matter itong pinag-uusapan natin. So kapit na kapit sila doon. Kasi what they wanted the Filipino people to remember is that gumugulong yung impeachment ni Inday. And they can create a narrative out of that visual na nakarobe sila habang dinideliberate itong jurisdictional issue. Kasi nga, gusto na magkaroon ng bigat yung impeachment process. So ngayon, kung pag-uusapan nila itong complaint, kung itong decision ng Supreme Court, kung pag-uusapan nila yan ng nakarobe sila, they can definitely use it for their narrative na, tingnan nyo, gumugulong nga yung impeachment eh. Diba? That's all they wanted. Optics lang talaga yon. I think itong minority at lahat ng mga anti-Duterte, ang talagang pinaka-goal nila, ang realistic goal nila is that mag-convene ang impeachment court and ultimately mag-trial. And alam nila matatalo sila eventually kasi wala naman silang numbers eh. Pero yun lang gusto nilang mangyari kasi nga, yun yung pagkakataon na doon sila merong space na babuyin si Inday. Na hindi nangyari. Na hindi nangyari. Kaya